Movie Recap Tagalog here. May isang lihim na bumabalot sa dalawang babae. Ang isa ay tagapagmana ng isang kumpanya ng kosmetiko, at ang isa naman ay namumuhay para sa babaeng tinutulungan niya. Si Cherin, isang ampon na lumaki sa ampunan, ay nagtatrabaho bilang executive director ng Make Pacific, isang kumpanya ng kosmetiko. Palihim siyang namumuhay bilang kapalit ng nawawalang tagapagmana ng kumpanya, si Sue. Nagsimula ang lahat sa batang ulila na inampon ng isang mayamang pamilya. Ngunit ang dahilan ng matandang lola ay hindi pagmamahal, kundi upang akuin ng bata ang malas na sinasabing dala ng kanyang apo. Ngunit hindi nagtagal matapos siyang ampunin, ang apo ng babae ay dinukot. Dahil sa matinding pagnanasa ng ina na muling makita ang kanyang anak, siya ay nabaliw. Tuwing siya ay sinusumpong ng pagkabaliw, sinisira niya ang mga gamit sa bahay. Upang pakalmahin ang ina, sinuot ni Cherin ang damit ng nawawalang anak. Dahil dito, bahagyang kumalma ang ina. Ngunit nasaksihan ito ng lola. Sa galit, sinampal niya si Cherin ng malakas. Isinumpa niyang mula nang dumating si Cherin sa kanilang bahay, puro malas na lamang ang dala nito. Dahil dito, naguluhan at nalungkot ng labis si Cherin. Sa parehong taon, naglalaro ng tagutaguan sina Sue at Duhon. Habang nagtatago, dinukot ni Pildo si Sue. Simula noon, matagal nang hinahanap ni Duhon ang kinaroroonan ni Sue. Dumalaw pa siya sa bilangguan upang makita si Pildo. Ngunit tumanggi itong humarap sa kanya, dahil maging si Pildo ay hindi rin alam kung nasaan si Sue. Sa loob ng bilangguan, iniisip ni Pildo kung nasaan na ang batang kanyang dinukot. Nangako si Pildo na maghihiganti sa taong kumuha kay Sue mula sa kanya, at babayaran niya ang utang ng 20 taon. Samantala, ang kumpanya ng pamilya ni Cherin ay nakararanas ng pinsala mula sa isang karibal. Dahil dito, nagpunta si Cherin upang harapin ng mag-isa ang pinuno ng kumpanyang iyon. Sa tindi ng tensyon, umakyat pa siya sa hapag at winasak ang mga gamit. Sa hindi inaasahan, humanga sa kanya ang chairman ng Tyson Group dahil sa kanyang matapang na personalidad. Naisip ng chairman na ang isang babaeng tulad ni Cherin ay kayang patahanin o ayusin ang kanyang walang silbing anak. Kinaumagahan, nagtungo siya sa bahay ng lola ni Cherin at nag-alok ng tulong sa kumpanya. Ngunit may kapalit, kailangang ipakasal si Cherin sa kanyang anak. Ang anak ay kilalang babaero at walang direksyon sa buhay. Kaya syempre, tumanggi si Cherin. Ngunit hindi niya akalaing dahil sa pagtangging iyon, ipinadala siya ng kanyang lola sa isang mental hospital. Layunin nitong turuan ng leksyon si Cherin at ipamukha sa kanya ang kanyang tunay na pagkakakilanlan at katayuan sa buhay. Sa katunayan, si Cherin ay isa lamang kasangkapan upang makamit ng kanyang lola ang sariling kapakinabangan. Walang kahihiyan si chairwoman na nang sabihin niya sa pamilya Tyson na gusto niyang maging karapat-dapat si Cherin sa posisyon bilang manugang ng Tyson Group. Kaya't ipinadala niya si Cherin upang mag-aral sa ibang bansa. Ngunit hindi yon basta pinakawalan ni President Moon. Hinala niya ay may tinatago si chairwoman na. Kaya ipinadala niya si Assistant Yuk upang mag-imbestiga. Palihim na sinundan ni Yuk si Director Kim papunta sa mental hospital. Pumasok siya mag-isa upang makita si Cherin. Sinabi niya rito na ang dahilan kung bakit siya nakakulong doon ay upang ipaintindi sa kanya ang kanyang tunay na katayuan. Hindi si Cherin ang tunay na may-ari ng bahay na yon. Ang tunay na tagapagmana ay si Sue, ang kanyang pamangkin. Halos mawala ng pag-asa si Cherin. Sa loob ng 20 taon, ginawa ni Cherin ang lahat ng kanyang makakaya. Kahit hindi siya kadugo ng pamilyang ito, minahal niya ng lubos ang kanyang mga adoptive parents. Ngunit sa mga mata ng kanyang lola, walang halaga ang lahat ng kanyang pagsisikap. Walang magawa si Cherin kundi umiyak. Si Yuk, na nakatayo sa labas, ay narinig ang buong usapan mula simula hanggang dulo. Sa kanyang isipan ay paulit-ulit na bumabalik ang larawan ni Cherin na puno ng sakit at kawalan ng pag-asa. Lumuhod si Cherin at nakiusap sa kanyang lola na patawarin siya dahil gusto na niyang makalabas sa lugar na yon. Sinabi niyang susundin na niya ang kagustuhan ng kanyang lola. Sa gayon, papayag siyang pakasalan ang anak ng pamilyang Tyson. Dahil dito, muling nakatanggap ng pondo ang kumpanya ng pamilya ni Cherin at bumalik sa normal ang operasyon. Pagkatapos noon, inimbitahan ni chairwoman na ang pamilya Tyson sa hapunan. Habang kumakain, sinadya ni President Moon na sabihin na hindi gaanong kamukha ni Cherin ang kanyang mga magulang. Sinabi niyang marahil ay dapat muna silang magsagawa ng DNA test bago pag-usapan ang kasal. Lubhang nag-alala si chairwoman na sa kanyang mga narinig. Walang isa man sa pamilya ang nakatingin sa isa't isa. Bumalik sa nakaraan, noong panahong iyon, upang mapili bilang ampon, may plano si Batang Cherin na palayain ang mabangis na aso. Nang muntikan ng kagatin si chairwoman na, tumakbo si Cherin upang harangan ito. Ngunit hindi niya alam na mula sa sandaling iyon, mas lalo niyang pinasama ang kanyang kapalaran. Sa kasalukuyan, narinig ni chairwoman na ang mga sinabi ni President Moon at hindi na niya maitago ang kaba. Ngunit bago pa siya makapagpaliwanag, biglang tumawa ng malakas si Moon. Sinabi nitong nagbibiro lamang siya. Doon lamang nakahinga ng maluwag si chairwoman na. Pagkatapos nilang lumabas ng restaurant, sinabi ni Cherin kay Jae-sang na sana ay maisagawa ang kasal sa loob ng 1 linggo. Inutusan naman ni Jae-sang si Yuk na siya ang pumili ng damit pangkasal. Hindi na pinansin ni Cherin at sumama na lamang kay Yuk. Pagkatapos pumili ng damit, uminom si Cherin upang maibsan ang kanyang kalungkutan. Sa mga sandaling iyon, mas desperado siya kaysa dati. Ayaw na niyang mabuhay pa. Umakyat siya sa tulay at walang pag-aalinlangan na nagpakawala ng kamay. Ngunit sa kabutihang palad, nahawakan ni Yuk ang kanyang braso sa oras. Tinanong ni Cherin kung alam ba niya kung ano ang kailangan niyang tiisin pagkatapos ng kasal at bakit pa rin siya inililigtas. Sinabi niyang makikita ni Yuk kung paano siya mabubuhay mula ngayon.
Pag-uwi ni Yok, ipinagyabang ni Yeonju na bumili siya ng bagong suit para sa kanya. Lumabas na ikakasal na pala sina Yok at ang kanyang kasintahan. Kinabukasan, sumama si Mrs. Park kay Cherin upang pumili ng damit pangkasal. Habang tinitingnan niya ang magandang damit, sinabi niya sa staff na siguradong babagay ito sa kanyang anak na si Sue. Nagtaka ang mga staff dahil ang taong sumusukat ng damit ay si Cherin. Para kay Mrs. Park, si Sue lamang ang kanyang anak. Hindi kailanman matanggap ni Cherin si Mrs. Park bilang ina. Sa sandaling iyon, dumating si Yeonju kasama ang kanyang ina upang pumili rin ng damit. Ngunit walang nakakaalam na ang batang ito ay si Sue, ang batang nawawala sa loob ng maraming taon. Gustong-gusto rin ng ina ni Yeonju ang damit na pipiliin ni Mrs. Park. Nang bayaran ni Mrs. Park ang damit at kukunin na sana ito, nakita niya si Yeonju na sinusukat ang parehong damit. Mabilis siyang lumapit at pinilit si Yeonju na hubarin ito. Tumutol si Mrs. Han, ina ni Yeonju. Itinulak ni Mrs. Han si Mrs. Park sa sahig. Tumayo si Mrs. Park habang umiiyak, sinasabing kay Sue ang damit na yon at napunit pa niya ang damit ni Yeonju. Dumating si Cherin na galing sa trabaho. Dahil hindi maganda ang pakiramdam ni Mrs. Park, sinampal niya si Cherin ng malakas. Pinagalitan niya ito dahil hindi raw marunong sa oras. Walang nagawa si Cherin kundi tiisin at paulit-ulit na humingi ng tawad. Samantala, hindi pa rin sumusuko si Do-hwan sa paghahanap kay Sue. Ngayon, nalaman niyang nakalaya na si Pildo kaya't agad niya itong pinuntahan. Sinabi ni Pildo na noong dinukot niya si Sue, ipinasa niya ito sa isang babae sa kalye at hindi na niya matandaan kung ano ang itsura nito. Hindi makapaniwala si Do-hwan sa kanyang narinig. Biglang itinulak siya ni Pildo sa lupa at sinabihan na huwag na siyang istorbohin. Sumagot naman si Do-hwan na hindi niya ito patatawarin kailanman. Sa wakas, ikinasal ng maayos sina Cherin at Jae-sang. Habang pinagmamasdan ni Chairwoman na ang paglalakad ni Cherin sa pasilyo, iniisip niya na sa wakas ay nakawala na siya sa ampon niyang puro malas ang dala. Ngunit hindi iyon ganoon kadali para kay Cherin. Iniisip niya na hindi dapat isipin ni Chairwoman na natapos na ang lahat sa pagbenta sa kanya. Babalik si Cherin upang bawiin ang lahat ng bagay na nararapat sa kanya. Pagkatapos ng kasal, nagdahilan si Jae-sang upang umalis. Pagkatapos niyang ihatid si Cherin sa hotel, napansin niyang nawawala ang nakatagong device sa kotse. Bigla niyang naalala na noong biglang nagpreno ang sasakyan kanina, marahil doon iyon nahulog. Marahil ay nakita yon ni Cherin noon. Kaya palihim na pumasok si Yok sa silid ni Cherin. Hinanap niya sa bag nito kung mayroong anumang nakatago sa loob. Ngunit alam na ni Cherin ang plano niya. Lumabas siya sa harapan ni Yok at itinaas ang nakuhang device, ang wiretap. Ngayon ay alam na niya kung anong klaseng tao ito. Bagamat tila tapat si Yok sa Taisan Group sa panlabas na anyo, malaki pala ang kanyang pinagtataguan. Tinakot ni Yok si Cherin dahil alam niya ang totoong pagkakakilanlan nito. Ngunit hindi man lang natakot si Cherin. Kinuha ni Cherin ang telepono upang i-report kay President Moon ang tungkol sa wiretap. Tinangka ni Yok na agawin ang telepono. Nag-away sila at nagkagulo ang buong silid. Sa sandaling iyon, bumalik si Jae-sang sa kwarto. Nang makita ang kalat, agad siyang nagtaka. Habang tinitingnan ni Jae-sang ang mga kurtina, tinulungan ni Cherin si Yok na makatakas. Kinabukasan, bumalik sina Cherin at Jae-sang sa bahay. Sinabi ni President Moon na sana ay magkaanak na agad sila ng apo. Pagkatapos ay inilabas niya ang gintong maliit na baka bilang regalo para kay Cherin. Sinabihan din niya ito na matutong magluto. Lubos na nainis si Cherin, ngunit para makuha ang loob ng kanyang biyanang lalaki, nagkunwari siyang nakikinig. Pagkatapos ay binalingan ni President Moon si Jae-sang at binalaan siya na ngayong may asawa na siya, dapat tumigil na siya sa paggugulo. Samantala, inutusan ng kasamahan si Yeonju na maghatid ng produkto sa bahay ng isang ginang. Hindi niya alam na ang ginang na ito ay ang parehong babaeng nasiraan ng bait na pumunit sa kanyang damit pangkasal. Ilang araw na ang nakalipas, pumunta si Chairwoman na sa isang manghuhula upang itanong kung kailan babalik si Sue. Sagot ng manghuhula, malapit na siyang bumalik. Sa mga sandaling iyon, nasa bahay ni Chairwoman na si Yeonju. Ngunit walang tao sa bahay kaya nag-ikot-ikot siya mag-isa. Nakaramdam siya ng kakaibang pamilyaridad sa lugar na iyon. Hindi na mamalayan ni Sue na naglalakad na siya patungo sa silid ni Sue noong bata pa siya. Bubuksan na sana niya ang pinto nang marinig niya si Mrs. Park mula sa likuran. Tinanong siya nito kung bakit niya alam ang silid na iyon. Ang silid na iyon ay tinakpan ng mga kurtina upang hindi laging masaktan si Mrs. Park kapag tinitingnan nito. Walang ibang nakakakilala sa kwartong iyon. Nabigla si Yeonju at nahiyang ipinaliwanag na hindi niya sinasadya. Nagalit si Mrs. Park at gustong saktan si Yeonju, ngunit agad siyang pinigilan ng kasambahay at sinabihan si Yeonju na umalis agad. Pag-uwi ni Chairwoman na, ipinakuha niya sa mga katulong ang lahat ng gamit ni Cherin. Pati mga larawan ni Cherin ay sinunog niya. Sinabi niya na si Cherin ang pumipigil kay Sue na makabalik. Tanging sa pagtanggal sa lahat ng bakas ni Cherin, makababalik si Sue. Sa parehong araw, dumating din sina Cherin at Jae-sang sa bahay. Gustong makita ni Jae-sang ang silid ni Cherin. Nais niyang malaman kung anong klaseng kwarto mayroon ang isang babaeng palasunod sa luho. Laking gulat niya nang makita ang silid na halos walang laman. Natakot si Cherin na maghinala siya, kaya ipinaliwanag niyang takot ang kanyang lola na maalikabukan ang mga gamit niya kaya pinaalis ito upang linisin. Ngunit nagtanim ng pagdududa si Jae-sang. Naisip niyang may malaking lihim ang pamilyang ito. Pagkaalis nila sa silid, tinanong ni Cherin si Chairwoman na tungkol dito. Hindi man lang itinago ni Chairwoman na ang totoo at sinabing sinunog na niya ang lahat. Tinakot pa niya si Cherin na kung ayaw niyang mabunyag ang katotohanang ampon siya, mas mabuting huwag na siyang magpakita sa bahay.
Sarkastiko pa niyang sinabi na lahat ng tinatamasa ni Cherin ngayon ay dahil lamang sa biyayang iniwan ni Sue. Tuluyang nawala ng pag-asa si Cherin sa tahanang iyon. Samantala, naglalakad si Yok sa bakuran nang mapansin niya ang isang kahon. Nilapitan niya ito at nakita ang nasunog na litrato ni Cherin, natira lamang ang isang sulok. Habang tinitingnan niya ito, lalo siyang naging mausisa. Samantala, ang adoptive father ni Cherin ang tanging taong tunay na nagmamalasakit sa kanya. Lagi siyang may konsensya dahil kinailangang isakripisyo ang kanyang anak para mailigtas ang kumpanya. Umupo si Do-han sa tabi niya upang pakalmahin siya. Sinabi ni Do-han na marahil ay kusang loob si Cherin dahil kung hindi, walang makapipilit sa kanya. Ibinahagi rin ni Do-han na nakalaya na si Pildo mula sa bilangguan. Ngunit tila hindi pa rin niya sinasabi ang buong katotohanan tungkol sa nangyari noon. Determinado si Pildo na hanapin si Sue at ang babaeng kumuha sa kanya. Ipaghihiganti niya ang mga taong dahilan kung bakit siya nakulong ng napakahabang panahon. Samantala, sina President Mon at Jae-sang ay palihim na nagpaplano upang maagaw ang kumpanya ng kosmetiko ng pamilya ni Cherin. Kung hindi dahil sa sakripisyo nito, hindi sana naisalba ng kanyang ama ang kumpanya. Kaya ginawa ni President Mon ang lahat upang hadlangan si Cherin na makapasok sa kumpanya. Pinag-enroll niya ito sa iba't ibang kurso sa dahilan na matutulungan nitong mapaunlad ang sarili. Habang papunta sa klase, tinanong ni Cherin si Yok kung ano ang kahinaan ng Taesan Group. Sinabi niyang kung malalaman ng chairman na ang pinaka-pinagkakatiwalaan niyang tao ay nagtaksil sa kanya, hindi niya alam kung ano ang mangyayari. Galit na galit si Yok kaya ipinarada niya ang sasakyan sa gilid ng kalsada at binalaan si Cherin na huwag siyang pagbabantaan. Sinabi rin niyang kung walang tiwala ang dalawang taong magtutulungan, tiyak na babagsak sila. Sa klase, sinabi ng guro na ang mga estudyante roon ay pawang mga manugang ng mayayamang pamilya. Pagkatapos ay binigyang diin ng guro na ang moto ng klase ay pagiging marangal. Pag-alis ng guro, agad na nagtuon ng pansin ang mga babae sa pambubuli kay Cherin. Pinuna ng babaeng nakasuot ng pink na blouse ang pamilya ni Cherin bilang karaniwan lamang. Sinabi rin niyang baliw daw ang ina ni Cherin. Agad namang nagbitaw ng ilang sarkastikong salita si Cherin at hinagisan ng pagkain ng babae. Nagbalak ang mga babae na sabay-sabay siyang bugbugin. Ngunit hindi si Cherin ang tipong pinagsasamantalahan. Siya mismo ang nakipaglaban at natalo pa niya ang karamihan sa kanila. Nang dumating si Yok, magulo na ang buhok ni Cherin. Pagkakita niya sa eksena, hindi alam ni Yok kung ano ang sasabihin. Sa oras na yon, dahil pumunta si Yeonju sa silid ni Sue, muling nagwala si Mrs. Park. Wala nang nagawa si chairwoman na kundi tawagin pauwi si Cherin. Sinundan siya ni Yok hanggang sa harap ng isang hotel. Napansin niyang iba na ang kasuotan ni Cherin, ganap na nagbago. Ngunit pagdating ni Cherin sa bahay, sinubukan na ni Mrs. Park na magpakamatay sa pamamagitan ng paghiwa ng pulso. Nakita ni Cherin na isinasakay sa ambulansya ang kanyang adoptive mother at labis siyang nataranta. Gusto niyang sumakay sa sasakyan, ngunit hindi pumayag ang kanyang lola. Siya pa ang sinisi dahil nahuli raw siya. Kaya't napilitan ang kanyang ina na pumunta sa emergency room ng mag-isa. Itinulak pa ni chairwoman na si Cherin sa lupa at isinara ang pinto bago umalis ang ambulansya. Dahil labis ang pag-aalala, tumayo agad si Cherin at tinangkang habulin ang sasakyan, ngunit pinigilan siya ni Yok. Nakita ni Yok ang kaawa-awang kalagayan ni Cherin at bigla siyang nakaramdam ng awa. Pag-uwi ni Yok, nagreklamo si Yeonju tungkol sa kakaibang babaeng nakasalubong niya sa villa habang nagde-deliver ng mga produkto. Ngunit abala si Yok sa pag-iisip kay Cherin kaya hindi niya ito pinakinggan. Biniro pa siya ni Yeonju na baka mapalapit siya sa ibang babae nang hindi namamalayan. Hindi rin nakalain ni Yok na unti-unti nang napupuno ng imahe ni Cherin ang kanyang isipan. Samantala, si Cherin ay tahimik na nakaupo sa tabi ng kama, hinahaplos ang kamay ng kanyang ina. Tinitignan niya ito ng may lambing at pagmamahal. Naalala niya ang unang sandaling nakita niya ang kanyang ina, hindi lang pagmamahal ang ibinigay nito sa kanya, kundi pati ang panibagong pag-asa matapos siyang iwan ng 3 beses. Nangako si Cherin na hindi na siya lalayo at aalagaan niya ito habang buhay. Tinanong niya si Butler Kim kung sino ang nagpasama ng loob ng kanyang ina. Sagot nito, si Yeonju raw dahil nakita ni Yeonju ang silid ni Sue. Naisip ni Cherin na hindi ito simpleng pangyayari. Kinabukasan, inimbitahan niya si Yeonju para magkape. Mababait at madaling lapitan ang ugali ni Yeonju. Humingi ng tawad si Cherin sa ngalan ng kanyang ina. Tinanong ni Cherin kung paano natagpuan ni Yeonju ang silid, ngunit sabi ni Yeonju, aksidente lamang iyon at hindi niya inakalang may pinto roon. Pagkarinig niyon, nakahinga ng maluwag si Cherin. Mabait pa niyang inihatid pauwi si Yeonju. Nakita niyang masaya itong nagkukwentuhan at nagtatawanan kasama ang kanyang ina at nakaramdam siya ng bahagyang paghanga. Samantala, nasa krisis ang kumpanya ng kanyang adoptive father. Hiniling ng sekretary na bumalik si Cherin upang tumulong, ngunit hindi siya makabalik dahil ipinagbawal iyon ni chairwoman na. Tradisyonal din ang kanyang biyenan, kaya't ayaw nitong makialam si Cherin sa negosyo. Ang nais lamang nito ay mag-aral siya ng pagluluto ng mabuti. Sa konstruksyon ng Taesan Group, may isang trabahador na nawalan ng malay sa sobrang pagod. Matagal nang hindi nasisiyahan ang mga manggagawa kaya nagpasya silang magwelga. Ginamit ni Jae-sang ang pera upang patahimikin sila at kunwaring umiyak upang magmukhang taos puso. Naniwala naman ang pinuno ng mga manggagawa at nagpasya silang bumalik sa trabaho. Sa tuwa ni Jae-sang, hindi niya napansing naka-on ang mikropono. Sinabi pa niya kay Yok na kapag natapos na ang proyekto, tatanggalin niya ang lahat ng trabahador na hindi sumusunod. Narinig ito ng mga manggagawa sa loudspeaker, kaya't nagalit sila ng husto. Si Jae-sang mismo ang nagdala ng problema sa sarili.
Pagkarinig ng balita, nagalit ng todo si President Moon at halos bugbugin si Jae-sang. Nasa tabi niya si Cherin at alam niyang ito na ang pagkakataon niya. Kung matutulungan niya itong ayusin ang problema ng kumpanya, magkakaroon siya ng karapatang bumalik sa trabaho. Tinuligsan niya si Jae-sang, sinabing wala itong silbi at hindi lalaki. Sa totoo lang, gusto lang niyang pukawin ang kanyang pagmamataas. Dahil sa kanyang ego, nagpa siyang gumanti si Jae-sang. Kinagabihan, inutusan niya si Yok na dalhin ang pinuno ng manggagawa sa construction site. Pagdating doon, sinipa ni Jae-sang ang lalaki papunta sa lawa at sinabihan si Yok na hintayin muna itong mamatay bago siya ilabas. Tahimik na nagbantay si Yok sa gilid. Nang makatanggap ng mensahe si Cherin, agad siyang tumakbo patungo sa lugar upang sagipin ang pinuno. Sa buong lakas, hinila niya ito pataas mula sa tubig. Mula sa malayo, pinanood ni Yok si Cherin. Sa tapang na ipinakita nito, nakaramdam siya ng kakaibang emosyon sa kanyang puso. Nailigtas ni Cherin ang pinuno ng mga manggagawa. Kaya ngayon, si Cherin na lamang ang pinaniniwalaan ng mga manggagawa. Hindi man lang nila napansin na nandoon si President Moon. Labis na napahiya si Jae-sang kaya nagalit siya. Naayos ni Cherin ang gulo ng mga manggagawa, kaya umaasa siyang papayagan siya ni President Moon na bumalik sa kumpanya. Ngunit muli na namang pinahirapan siya nito. Pinapunta siya sa kusina upang siya mismo ang magluto ng mga putahe. Akala ni Cherin ay makakabalik na siya sa trabaho, kaya agad niyang dinalaw ang kanyang adoptive father upang ibalita ang magandang nangyari. Labis ang tuwa ng kanyang ama. Tinanong pa siya nito kung masaya ba siya sa kanyang pag-aasawa. Lubhang naantig si Cherin dahil wala pang nagtatanong sa kanya yon noon. Sinabi niya na kung sakaling bumalik ang tunay nitong anak, umaasa siyang hindi siya itataboy. Siyempre, pumayag ang kanyang adoptive father. Sa lahat ng taon, itinuring na rin niya si Cherin bilang sariling anak. Pag-uwi niya, naghanda si Cherin ng pagkain para sa pamilya ng kanyang asawa. Tinanong niya ang kanyang biyenan kung kailan siya pwedeng pumasok sa kumpanya, ngunit ayaw pa rin itong pumayag. Ang mga pangako nito ay pawang walang laman. Hindi iyon tinanggap ni Cherin, ngunit pinagalitan pa siya dahil mababaraw ang kanyang katayuan. Kahit galit na galit siya, napilitan siyang sundin ang mga utos nito. Gayunpaman, gusto pa rin ni Cherin na tulungan ang kanyang adoptive father na malutas ang problema sa kumpanya. Kaya pumunta siya mag-isa sa supplier upang makipag-usap. Naisip niyang makipagkita kay Chairman Choi sa sauna. Inutusan niya si Yok na pataasin ang temperatura ng silid upang takutin ito. Hindi kinaya ni Chairman Choi ang init kaya napilitan itong magsabi ng totoo. Lumabas na ang utak ng pagwasak sa kumpanya ng adoptive father ni Cherin ay mismong ang kanyang asawa. Pagkatapos noon, umalis si Cherin sa sauna, ngunit nawalan din siya ng malay dahil sa sobrang init. Pagbalik niya sa bahay, tinakot niya ang kanyang asawa sa harap mismo ng biyenan gamit ang isang recording. Sinabi niyang kung hindi siya papayagang tumulong sa kumpanya ng kanyang ama, ilalantad niya ang lahat. Dahil sa banta, napilitan si Chairman Moon na ayusin ang problema para sa kanyang anak. Ngunit hindi niya pinalampas si Cherin ng ganoon lang. Kinabukasan, binigyan niya si Cherin ng mangkok ng gamot at inutusan itong inumin. Walang pag-aalinlangan, ininom ito ni Cherin ng buo. Pagkatapos noon, inutusan ni Chairman Moon si Jae-sang na magpursige sa buhay may asawa. Maging sa pagpapalit ng lampin, hindi raw ito dapat magreklamo para wala ng oras ang kanyang asawa sa kalokohan. Dumating ang araw ng kasal ni Yok at Yeonju. Dumalo rin sina Cherin at Jae-sang. Nilapitan ni Yok si Cherin at hinila ito sa isang tahimik na lugar. Sinabi niyang kung sasabihin ni Cherin na huwag niyang ituloy ang kasal, agad siyang tatalikod. Ngunit pinakalma siya ni Cherin, sinabing hinihintay na siya ng bride sa loob. Nasaktan si Yok at sinabing higit kanino man, alam ni Cherin kung gaano kasakit ang mabuhay kasama ang taong hindi mo mahal, ngunit siya mismo ngayon ang umiiwas. Sinabi ni Yok na ipapakita niya kay Cherin kung paano mabuhay kasama ang isang taong hindi niya mahal. Narinig ni Yeonju ang lahat mula sa labas. Labis siyang nasaktan matapos marinig ang pag-uusap ng kanyang fiancé at ni Cherin. Tumakbo siya palayo sa kasal. Sa labis na sakit at kawalan ng pag-asa, tinangkang tumalon ni Yeonju sa tulay. Ngunit sa huli, nailigtas siya ni Jae-sang. Pag-uwi nila, tinanong siya ng kanyang ina kung bakit siya tumakas sa kasal. Labis na nasaktan si Yeonju, ngunit hindi niya kayang sabihin ang totoo. Mula noon, nanahimik na lamang siya. Hindi niya alam kung paano haharapin si Yok. Nang tanungin siya nito, sinabi lang niyang huwag na siyang magtanong. Tila napansin din ni Yok na may nalaman na si Yeonju. Isang araw, dumating si chairwoman na sa kumpanya. Nakita niyang nagkakagulo ang mga empleyado sa tuwa habang pinupuri si Cherin. Plano pa nilang magdaos ng salusalo upang salubungin siyang muli. Lalong nag-apoy sa galit si chairwoman na. Pakiramdam niya, wala namang ginawang mabuti si Cherin upang mahalin siya ng lahat. Inisip niyang sinuhulan ni Cherin ang mga tao para maagaw ang kumpanya. Kaya nang araw na bumalik si Cherin sa trabaho, dumating siya at ibinato sa sahig ang basket ng bulaklak na ibinigay sa babae. Pagkatapos, binuhusan niya ng maruming tubig si Cherin sa ulo. Sinabihan niya si Cherin na huwag nang magpakita sa kumpanya kailanman. Kahit lagi siyang ginagawa ng masama, matapang pa ring humarap si Cherin sa mga empleyado at buong tapang na sinabi na babalik siya sa kumpanya anuman ang mangyari. Tinitigan pa niya si chairwoman na ng diretsyo, parang hinahamon ito. Doon nagsimula ang tunay na labanan ng dalawang babae. Isang araw, aksidenteng natuklasan ni Yeonju ang litrato ni Cherin sa pitaka ng kanyang asawa. Agad niyang naalala ang lahat ng mga nangyari. Naramdaman ni Yeonju na peke ang kabaitan ni Cherin, na nilapitan lang siya nito upang maagaw si Yok. Nasaktan siya ng husto dahil parehong ang kanyang kaibigan at kasintahan ang nagtaksil sa kanya.
Sa huling patak ng pag-asa, tinanong niya si Yok kung minahal ba talaga siya nito, ngunit nanatili itong tahimik. Hindi niya kayang magsinungaling para lang pasayahin siya. Doon niya napagtanto na siya lamang pala ang nagmahal ng totoo. Nakaramdam ng matinding pagsisisi si Yok nang makita siyang ganoon at tinanong kung paano niya ito mababayaran. Ngunit sa sandaling iyon, ang pag-ibig ni Yeonju ay tuluyan ng napalitan ng puot. Nangako si Yeonju na pasasakitan niya si Cherin at ipapadama ang parehong hirap sa pag-ibig magpakailanman. Sinimulan ni Yeonju ang kanyang plano ng paghihiganti at unang tinarget ang adoptive mother ni Cherin. Samantala, inakala ng ina ni Cherin na si Yeonju ay ang kanyang nawawalang anak. Kaya palagi niyang hinihiling na isuot ni Yeonju ang mga damit ni Sue para mapawi ang lungkot. Siyempre, bahagi yon ng plano ni Yeonju. Nagkita sila sa isang coffee shop. Sinabi ni Yeonju na ipatawag si Cherin doon. Masayang-masaya si Cherin dahil bihira siyang ayain ng adoptive mother sa ganoong paraan. Dumating si Cherin sa tagpuan ng puno ng tuwa. Ngunit nakatuon lamang ang mga mata ng ina niya kay Yeonju na nakatayo sa likuran. Nabigla si Cherin nang makita si Yeonju na suot ang mga damit ni Sue. Napatitig si Cherin tila natulala. Lubos ang pagkakahawig ni Yeonju kay Sue na tila lumaki na ito. Galit na galit si Cherin at tinanong kung bakit nagpapanggap si Yeonju bilang si Sue. Nagpanggap si Yeonju na natatakot at sinabing siya mismo ang pinilit ni Mrs. Park na isuot ang mga damit na yon. Ngunit buo na ang loob ni Mrs. Park kay Yeonju, ipinagtanggol niya ito at pinalaya si Cherin dahilan upang labis itong masaktan. Habang pinagmamasdan ni Yeonju si Cherin na umiiyak, dama niya ang kasiyahan. Ito ang unang hakbang ng kanyang paghihiganti para sa pag-agaw ni Cherin sa kanyang pag-ibig. Ngunit hindi pa rito nagtatapos ang kanyang plano. Ibinuhos pa ni Yeonju ang isang baso ng alak sa damit ni Cherin at lumuhod upang humingi ng tawad. Sakto namang dumating ang adoptive father ni Cherin at nakita ang tagpong iyon. Ipinaliwanag ni Yeonju na aksidente lang ang nangyari. Pinaluhod ni Cherin si Yeonju para humingi ng tawad, ngunit dahil sa kahusayan ni Yeonju sa pag-arte, naniwala agad ang adoptive father at pinagalitan si Cherin. Sa katunayan, si Yeonju ay si Sue mismo. Noon, walang pera ang adoptive mother ni Yeonju para sa operasyon ng tunay niyang anak. Kaya't nakipagsabuatan siya kay Pildo upang dukutin si Sue para sa ransom. Nahuli si Pildo at nakulong, habang si Yeonju naman ay nawalan ng alaala dahil sa isang sunog. Pagkagising niya, inakala niyang ang babae sa kanyang tabi ang tunay niyang ina. Pagkalaya ni Pildo, ginamit niya muli si Sue upang kumita mula sa mga mayayaman. Isang araw, pumunta sa kumpanya ang adoptive mother ni Cherin at nakita ang isang liham sa mesa na nagsasabing, "Alam ko kung nasaan si Sue." Nawawala na siya ng 20 taon. Dahil sa sobrang emosyon, nawala ng malay si Mrs. Park. Dumating si Cherin at nakita ang liham. Binasa niya ito at nagulat. Natakot siyang kapag bumalik si Sue, itataboy siya ng kanyang ina. Kaya itinago niya ang liham. Pagkagising ni Mrs. Park, hinanap niya ito ngunit walang makitang liham ang asawa niya. Inakala ni Chairwoman na nalumala lamang ang sakit ng anak niya. Samantala, binasa muli ni Cherin ang liham sa bahay at labis ang kanyang pag-aalala. Upang pagaanin ang loob ng ina, nag-ayos siya bilang si Sue at nagkunwaring siya ang nawawalang anak. Ngunit nagalit si Mrs. Park at pinaalis siya. Habang umaalis, nangako si Cherin na hahanapin niya ang tunay na anak ng kanyang ina. Habang naglalakad, naalala niya ang oras na pinagalitan siya sa kanyang pagpapanggap. Tumulo ang luha, ngunit pinigilan niya ito at nagpatuloy. Mula sa malayo, pinagmamasdan siya ni Butler Kim. Tinanong ni Cherin ang sarili kung gusto pa ba niyang hanapin si Sue. Alam niyang wala siyang pagpipilian. Nang dumating siya sa tagpuan na binanggit sa liham, aksidente niyang nabangga ang isang lalaking naka-baseball cap, si Pildo, ang dumukot kay Sue noon. Agad niya itong nakilala. Kinabahan siya, ngunit kilala rin siya ni Pildo bilang ate ni Sue. Sinabi ni Cherin na ipakita nito ang ebidensyang buhay pa si Sue, kung hindi niya ito babayaran. Sumang-ayon si Pildo na magkita silang muli makalipas ang 2 araw para magpalitan ng pera at impormasyon. Ngunit dumating din si Mrs. Park sa tagpuan, umiiyak at nagtatanong kung nasaan ang anak niya. Pinagtitinginan siya ng lahat, akala'y isa siyang baliw. Mula sa malayo, nasaksihan ni Cherin ang lahat at labis na nasaktan. Saktong dumaan si Yeonju at tinulungan si Mrs. Park pauwi. Ngunit pagdating nila sa bahay, sinermunan sila ni Chairwoman na at pinagbawalan si Yeonju na muling magpakita. Sagot ni Yeonju, kung siya nga si Sue at ganoon ang lola niya, hinding-hindi na rin siya babalik. Samantala, may batang pinilit ng ama na magnakaw sa tindahan. Nahuli siya ng may-ari at pinarusahan. Ang batang iyon ay si Yok noong bata pa. Ang ama ni Yok ay si Pildo. Noong bata pa si Yok, madalas siyang bugbugin ng kanyang ama. Gusto niyang makatakas sa karahasang nararanasan sa kanilang bahay, kaya ilang ulit siyang tumakas. Ngunit sa tuwing tumatakas siya, mas lalo siyang binubugbog. Nang lumaki na si Yok, ayaw na niyang magkaroon ng anumang kaugnayan sa kanyang malupit na ama. Pati ang kanyang pangalan ay binago niya bilang Yok. Isang araw, ninakaw ni Pildo ang buhok ni Yeonju para ibigay kay Cherin bilang ebidensya. Ngunit nang matanggap ni Pildo ang pera, hindi niya ito ibinigay kay Cherin. Kinuha niya ang pera at nagplano siyang tumakas. Nagkataon na nadaanan ni Yok ang lugar kaya tumakbo siya para tulungan si Cherin. Ngunit nang makita niya ang mukha ng lalaki, napagtanto niyang iyon ay ang kanyang malupit na ama. Kahit lumipas na ang maraming taon, nang makita ni Yok ang mukha ng taong iyon, nakaramdam pa rin siya ng matinding takot. Natigilan si Yok sa kanyang kinatatayuan. Sinamantala ni Pildo ang pagkakataon upang tumakas. Nang gabing iyon, nag-isa si Yok at uminom ng alak.
Ang mga nangyari sa araw na iyon ay labis na nagpagulat sa kanya. Naalala niya ang mapait na kabataan na ayaw na niyang balik-balikan. Kinaumagahan, inihatid ni Cherin ang kanyang biyenan at asawa sa trabaho. Ngunit hindi niya nakita ang driver na si Yok. Lumabas na wala pala ito sa trabaho sa araw na iyon. Lubhang nag-alala si Cherin nang marinig iyon. Hindi sinasadya na tanong niya ng ilang bagay si Yok. Naiinis si Jae-sang nang makita ang kanyang asawa na nag-aalala sa isang driver, kaya pinagalitan niya ito. Maya-maya, nalaman ni Cherin ang tirahan ni Yok at pinuntahan siya. Doon ay nakasalubong niya si Yeonju na paalis papunta sa trabaho. Noon ay naunawaan ni Cherin kung bakit labis siyang kinainisan ni Yeonju. Nang makita niya si Yok, pinagalitan niya ito. Akala niya ay ginawa na nitong wala siyang respeto sa sarili. Ngunit sinabi ni Yok ang totoo, naawa siya kay Cherin. Ang makita siyang nasasaktan ay nagbibigay din sa kanya ng sakit. Ang mga salitang iyon ay tumagos sa puso ni Cherin. Samantala, tinawagan muli ni Mrs. Park si Yeonju at sinabing gusto niya talagang makipagkita rito. Ngunit tumanggi si Yeonju at sinabing gusto rin naman niyang makipagkita kay Mrs. Park, ngunit hindi niya magawa. Tinanong ni Mrs. Park kung bakit, ngunit ang sagot lamang ni Yeonju ay, tanungin niyo po ang aking ina. Noong araw bago yon, dinala ni Yeonju si Mrs. Park sa kanilang bahay, ngunit imbes na pasalamatan ay pinagalitan pa siya ni chairwoman na. Nang malaman ni Mrs. Park na kasalanan pala ng ina ni Yeonju ang lahat, nagkaroon sila ng malaking pagtatalo. Samantala, nakiusap si Cherin kay Yok na tulungan siyang hanapin si Sue, ang tunay na tagapagmana ng grupo. Tinanong ni Yok kung ano ang gagawin ni Cherin kung bumalik si Sue. Iiwan ba siya? Nag-alinlangan si Cherin, ngunit sinabi niyang naniniwala siyang hindi siya pababayaan ng kanyang mga adoptive parents. Naniniwala siyang may lugar pa rin siya sa pamilya. Ibinigay ni Yok kay Cherin ang buhok na nakuha niya kay Pildo. Nagduda si Cherin kung may kaugnayan si Yok kay Pildo, ngunit biglang nagbago ang tono ni Yok at itinanggi niyang kilala niya ang taong iyon. Kinabukasan, narinig ni Cherin ang pag-uusap ni chairwoman na at ng abogado. Sinabi ni chairwoman na kapag nahanap na nila si Sue, tuluyan na niyang puputulin ang ugnayan kay Cherin. Labis na nalungkot si Cherin nang marinig ito. Naalala niya ang mga araw na pinahirapan siya ng pamilya. Lagi siyang malamig at malupit na tinrato ni chairwoman na. Naisip ni Cherin na kung si Sue na talaga ang tunay na anak, kasalanan ng chairwoman ang lahat. Samantala, dahil hindi dumating ang pamilya ni Sue, pumunta si Pildo sa kumpanya upang alamin ang sitwasyon. Aksidenteng narinig ni Pildo ang pag-uusap ni Yok at Duhan at napagtanto niyang si Yok ay ang anak niyang tumakas 20 taon na ang nakalilipas. Bigla siyang napangiti ng malaki. Sa oras ding yon, nadiskubre ang pagiging ampon ni Cherin. Isa pala itong plano ni na Chairman Moon at Jae-sang upang dahan-dahang makuha ang kumpanya ni Chairwoman na. Pumunta ang dalawa sa kumpanya ni Chairwoman na upang bawiin ang kanilang puhunan. Kapag nangyari iyon, tuluyang babagsak ang kumpanya ng pamilya ni Cherin. Palihim na ibinalita ito ni Yok kay Cherin, kaya nagpasya siyang pasukin ang lihim na silid ng kanyang biyanan. Doon niya nakita ang resulta ng kanyang DNA test at ang plano para sakupin ang kumpanya. Noon niya naunawaan ang lahat. Ang dalawang dating asawa ni Jae-sang ay nawalan din ng kumpanya ng kanilang pamilya matapos silang magpakasal. Dahil sa Taisan Group, pumanaw na rin ang dalawang dating manugang. May nakahanda na ring portrait frame para kay Cherin, tanda na plano rin siyang alisin. Labis na natakot si Cherin. Matagal bago siya muling nakatayo. Sa panahong iyon, napilitan ng adoptive father na ibenta ang mga shares ng kumpanya upang mabayaran ang utang, kaya tuluyan itong napunta sa mga kamay ni Chairman Moon. Upang mailigtas ang kumpanya, nagplano si Cherin ng isang counterattack. Ayon kay Yok, may malaking perang naipon si Jae-sang, perang ninakaw niya mula sa kumpanya. Isang babae ang nagtatago ng perang iyon para kay Jae-sang. Dumating si Jae-sang sa araw na iyon upang pilitin siyang ibalik ang pera at ilipat ito sa kanyang account. Ngunit tumutol ang babae. Kung ibibigay niya ang lahat ng pera, wala na siyang matitira. Nang marinig ni Jae-sang ang sinabi ng babae, nagalit siya ng husto, ngunit siya naman ang tinakot pabalik ng babae. Siyempre, ayaw ni Jae-sang na mawala ang pera, kaya't nanahimik na lang siya at yumuko. Nang makauwi si Cherin, kinutya siya ni Jae-sang at sinabing peke siya. Ngunit kalmado lamang ang naging ugali ni Cherin. Dahil dito, lalo siyang nagalit. Itinulak niya si Cherin sa kama at sinabi na kung ayaw niyang mapalaya sa bahay na ito, dapat siyang magpakabait at manganak ng anak niya. Ngunit mariing lumaban si Cherin. Kinagat niya ang kamay ni Jae-sang, dahilan upang masaktan ito. Pagkatapos ay tumayo siya at sinabi na huwag siyang hahawakan ng ganoon muli. Kinabukasan, kakaupo pa lang ni Cherin upang maghanda ng almusal nang sigawan siya ng biyenan niyang lalaki. Sinabi nitong peke siya at wala siyang karapatang kumain kasama nila. Noon, tinitiis na lamang ni Cherin ang lahat at pinakikitunguhan siyang parang kasambahay. Para hindi bawiin ng pamilya ni Jae-sang ang kanilang puhunan, pumunta si Cherin upang humingi ng tawad at ipinaliwanag na ambisyosa siya at gusto niyang maging manugang nila. Sa ilang salita lang, naipasa niya ang lahat ng kasalanan kay Cherin. Siyempre, hindi rin ito kinaya ni Cherin. Ipinahayag niya na ngayon gusto niyang palayasin ito. At kapag napalayas na niya ito, sasalubungin daw niya itong muli na may mga bulaklak. Kinabukasan, hinanap ni Cherin ang taong nag-inat ng lihim na pera ni Jae-sang. Ipinakita niya ang portrait frame at sinabi na ang susunod na larawan na ilalagay doon ay kanya. Tanging silang dalawa lang ang nakakaalam ng sikreto ng pamilyang Taisan. Kaya ang larawan ng isa sa kanila ang ilalagay doon. Sa huli, napagtanto ng babae ang kabigatan ng sitwasyon at ibinigay kay Cherin ang ebidensya. Dinala ni Cherin ang mga ebidensya kay Chairman Moon at kay Jae-sang, patunay na ninakaw ni Jae-sang ang pera ng kumpanya.
Tinakot niya silang ibigay sa kanya ang mga shares ng kumpanya. Dahil dito, pinilit ng amain ni Cherin si Jae-sang na pumirma ng kasulatan ng diborsyo. Sa wakas, nakalaya na si Cherin. Pagkaalis ni Cherin, tumingin si Jae-sang sa kwarto at nakaramdam ng kakulangan sa loob. Matagal nang nasa puso niya ang babaeng iyon. Sa mga sandaling iyon, ipinapapasok ni Chairman na ang mga gamit ni Cherin. Sinabi ni Chairman na sa mga tao na mag-ingat sa paghawak dahil napakahalaga niyon kay Cherin. Dati, si Chairman na mismo ang nagbenta kay Cherin upang hindi malugi ang kumpanya. Ngayon na nabawi na ni Cherin ang kanyang shares, nagbago ng lubos ang kanyang asal. Nang makita ni Cherin na muli nang maayos ang silid, nakaramdam siya ng kakaibang kapanatagan. Alam niyang hindi totoo ang kabaitan ng kanyang lola, kundi dahil lamang sa hawak niyang shares sa kumpanya. Ngunit sa loob ng 20 taon, iyon ang unang beses na tinrato siya ng lola niya ng may lambing at kabaitan. Subalit hindi naging madali ang lahat. Ipinadala ni Jae-sang ang isang tao upang sundan si Yok. Pati mga litrato nilang magkalapit ay kinuha. Tinakot ni Jae-sang si Yok, kapag hindi niya iniwan si Cherin, kinabukasan ay sisirain niya ito sa publiko. Hindi maunawaan ni Yok kung bakit ayaw pa ring pakawalan ni Jae-sang si Cherin. Sagot ni Jae-sang, gusto lang niyang si Cherin ay maging kanya. Sa wakas, nalaman ni Cherin na si Yeonju pala ay ang batang si Sue na dinukot ilang taon na ang nakalipas. Dahil natatakot si Cherin na mabunyag ang tunay na pagkatao ni Yeonju, ginamit niya ang dahilan na ipadala ito bilang mahusay na empleyado upang mag-aral sa ibang bansa. Dumating ang sekretary sa bahay ni Yeonju at sinabi sa ina nito na inimbitahan ng kumpanya si Yeonju upang mag-aral sa ibang bansa. Pinayuhan siya ng kanyang ina na samantalahin ang bihirang pagkakataong iyon. Ngunit gusto lamang ni Yeonju na manatili sa bahay kasama ang ina. Dahil sa galit, sinigawan siya ng ina. Dahil mahirap sila, hindi nakapag-aral ng maayos si Yeonju, kaya ayaw ng ina niyang palampasin pa ang pagkakataong iyon. Kapag nakaluwas si Yeonju, kahit papaano ay mababawasan ang bigat ng loob ng ina. Wala nang nagawa si Yeonju kundi sundin ang ina at pumayag na umalis. Kinabukasan, nagpaalam si Yeonju kay Ginang Park na masayang tumanggap ng balita. Hindi rin nais ni Ginang Park na mapigilan si Yeonju sa pag-abot ng magandang kinabukasan. Kinabukasan, inihatid siya ng ina na may ngiti sa mukha, ngunit nang umalis na ang anak, napaiyak siya. Kahit ampon lamang si Yeonju, itinuring niya itong sariling anak sa loob ng 20 taon. Pagkaalis ni Yeonju, dumating sa bahay ang dalawa niyang nakababatang kapatid upang magpaalam din. Si Pildo, na nagtatago sa di kalayuan, ay nakarinig ng balita na aalis si Yeonju papuntang ibang bansa. Dali-dali siyang nagtungo sa paliparan upang pigilan ito. Ibinunyag ni Pildo kay Yeonju ang katotohanan, 20 taon na ang nakalipas nang siya, sa edad na 8 ay dinukot niya mismo. At may kasabwat siya, ang ina nito. Hindi makapaniwala si Yeonju na ang ina na minahal niya ng buong puso ay siya palang dumukot sa kanya. Siyempre, mahirap para sa kanya na tanggapin agad ang katotohanan. Nagpasya siyang huwag na munang tumuloy sa ibang bansa. Mananatili siya upang alamin ang buong katotohanan. Dito nagsimula ang digmaan ng 2 anak na babae. Bumalik si Yeonju sa bahay ni Chairwoman na at kinanta ang awiting kinakanta sa kanya ng tunay niyang ina noong bata pa siya. Masayang yakap ng ina ang tunay niyang anak. Sa wakas, matapos ang 20 taon, nagbalik na ang kanyang anak. Dahil sa sobrang emosyon, nawalan siya ng malay. Agad siyang nilapitan ni Cherin upang tulungan siyang bumangon. Ngunit tinignan siya ni Yeonju nang may galit at sinabing lumayo siya. Pagkatapos, pinasok ni Yeonju ang kanyang ina sa loob at iniwan si Cherin na mag-isa sa labas. Mula noon, lalo pang naniwala si Yeonju na si Cherin ay mala sa kanya. Inisip niyang inagaw ni Cherin ang lahat ng pag-aari niya, kaya ipinahayag ni Yeonju na mula ngayon, siya na si Sue. Pagkatapos, inutusan siya ng ina na mamili ng mga damit. Sinasadya ni Sue na isama si Cherin upang ipahiya siya. Mula simula hanggang matapos, tahimik lamang na nakatayo si Cherin, tila isang tagalabas na pinapanood ang usapan ng pamilya. Paminsan-minsan ay pasulyap na tinitingnan ni Sue si Cherin. Habang pinagmamasdan niya ang kawawang mukha ni Cherin, labis ang kasiyahan ni Sue. Sa mga sandaling iyon, nang makita ni Chairwoman na ang resulta ng DNA test, nalaman niyang si Yeonju ang tunay na si Sue. Naalala niya ang lahat ng masasamang ginawa niya at labis siyang nagsisi. Niyakap niya si Sue at sinabing labis niyang na-miss ang kanyang apo. Pinuri rin niya si Sue sa marangal nitong anyo, isang tingin pa lang daw ay malalaman ng galing siya sa pamilyang kagalang-galang. Si Director Kim, na nakatayo sa tabi, ay napangiti na lang ng pilit. Hindi niya inasahan na magsasalita ng ganoon si Chairwoman na. Samantala, sa kumpanya, natuklasan ni Jae-sang na may kakaibang ugnayan sina Pildo at Yok. Kaya inimbitahan niya si Pildo sa opisina. Ginamit ni Jae-sang ang pera upang suhulan ito at ipalabas ang sikreto. Doon niya nalaman na si Yeonju ang tunay na tagapagmana. Ipinag-utos ni Chairwoman na sa kanyang manugang na bigyan si Sue ng magandang posisyon sa kumpanya. Ngunit sa tingin ng lalaki, hindi maganda na bigla na lamang ibigay kay Sue ang isang mahalagang tungkulin. Gayunman, hindi na ito pinansin ni Chairwoman na. Ang tanging gusto niya ay si Sue ang magmana ng kumpanya. Pagdating ni Sue sa opisina, agad siyang umupo sa upuan ni Cherin na para bang kanya na ang posisyong iyon. Pag-uwi nila, sinabi ng ama sa 2 anak na babae na magkasundo silang dalawa. Nagkunwari si Sue na sumang-ayon sa harap ng ama. Biglang naalala ng ama si Yok, ang kasintahan ni Cherin. Inimbitahan niyang maghapunan si Yok sa kanilang bahay, ngunit tumanggi si Cherin. Nang makita ni Sue ang naguguluhang mukha ng kapatid, agad siyang nakaisip ng plano. Pinilit ni Sue si Cherin na isama si Yok sa bahay. Pati ang ina nila ay sumuporta kay Sue, kaya napilitan si Cherin na pumayag.
Labis ang kalituhan ni Cherin, kaya nagpasya siyang sabihin kay Yok ang totoo tungkol kina Yeonju at Sue. Tinawagan niya si Yok at nakipagkita sa bahay. Ngunit paglabas pa lang ni Cherin, hinarang siya ni Sue. Sinasadya ni Sue na ungkatin ang kanyang sugat, sinabing takot daw itong maiwan at kaya tinatago ang katotohanan kay Yok. Hindi na nakapagpigil si Cherin. Hindi na niya kinaya ang mga batang asal ni Sue. Sinabi lang ni Cherin na alam ni Yok mula pa noon na nawala si Yeonju sa kanyang mga tunay na magulang. Hindi makapaniwala si Sue sa narinig. Nagtaka siya kung bakit kayang maging tapat ni Cherin. Umalis na si Cherin kasama si Yok at sinabi nitong hindi niya inasahang darating ito agad. Ngumiti si Yok at banayad na nagsabi na gagawin niya ang lahat para sa kanya. Masayang yakap ni Cherin si Yok at dahil sa presensya nito, gumaan ang kanyang kalooban. Sa kabila nito, itinago pa rin ni Cherin kay Yok ang tungkol kay Sue. Pagka-uwi ni Sue, agad pinilit ni chairwoman na napaalisin si Cherin sa kumpanya. Ngunit tumutol si Director Kim. Dahil hawak na ni Cherin ang karamihan sa shares ng kumpanya at may tiwala rin ng mga empleyado, hindi magiging madali ang pagtanggal sa kanya. Ngunit naniniwala si chairwoman na nadarating din ang oras na mapapaalis niya si Cherin. Samantala, nakaluhod si Cherin sa harap ni Jae-sang, nagmamakaawa para kay Yok. Ang babaeng dating palalo at matapang ay ngayon nagpapakumbaba para sa lalaking mahal niya. Labis itong ikinagalit ni Jae-sang, nakita niyang ibinababa ni Cherin ang sarili para sa ibang lalaki. Kinabukasan, ipinatawag ni Jae-sang si Yeonju upang makipagkita. Tinanong siya ni Yeonju kung paano niya nalaman ang kanyang tunay na pagkakakilanlan bilang si Sue. Sinabi ni Jae-sang na siya ay dating asawa ni Cherin. Ikinuwento ni Sue sa kanya ang tungkol sa araw ng kasal nila. Hindi inasahan ni Jae-sang na matagal nang nililinlang siya ni Cherin. Dahil dito, lalo siyang nagitngit kay Yok. Nagkasundo sila ni Sue na magtulungan para maghiganti. Dinala ni Yeonju sa lola ang pahayagan na naglalaman ng iskandalo ni Cherin at Yok. Plano ni chairwoman na nagamitin ito bilang dahilan upang patalsikin si Cherin sa kumpanya. Sa parehong oras, nakatanggap din sina Cherin at Yok ng dokumento, mga pahayagan na naglalantad ng mga iskandalo ni chairwoman na. Sa pagpupulong ng kumpanya, ipinakilala ni chairwoman na si Sue sa lahat. Nagsimula ang bulungan ng mga opisyal, iniisip na hindi basta-basta maaaring tanggalin si Cherin. Habang ipinapakita na ni Sue ang pahayagan laban kay Cherin, biglang dumating ito at nagulat ang lahat. Sinabi ni Cherin kay chairwoman na nabasahin muna ang mga dokumento bago magdesisyong tanggalin siya. Nagulat si chairwoman na nang makita ang mga litrato at artikulo kaya agad niya itong itinago. Nagtanong ang mga shareholders kung bakit tinatanggal si Cherin. Agad umamin si Cherin na hindi siya tunay na pamangkin ni chairwoman na. Nabigla ang lahat at nagsimulang mag-usap-usapan. Ngunit napagtanto rin nilang hindi sapat ang dahilan na yon upang siya itanggalin. Itinuro ni chairwoman na ang sisi sa iba. Nakita ni Sue ang biglang pagbabago ng ugali ng lola at napuno siya ng galit at pagtataka. Paglaon, kinausap ni Cherin si Sue ng pribado at binalaan siyang lumayo kay Jae-sang dahil may masamang balak ito na sakupin ang kumpanya nila. Pero hindi siya pinakinggan ni Sue, parang batang inagawan ng laruan. Galit na sinabi ni Sue na ang lahat ng ginagawa niya ay dahil kay Cherin. At upang makaganti, nagpasya siyang sabihin kay Yok ang tunay niyang pagkakakilanlan. Labis itong ikinagulat ni Yok. Sinadya rin ni Yeonju na tanungin kung bakit hindi sinabi ni Cherin na siya pala si Sue. Pagkatapos ay sarkastiko niyang sinabi na tila ganoon lang pala ang relasyon nila. Nakita ni Cherin ang pagkadismaya sa mga mata ni Yok at gustong magpaliwanag, ngunit malamig itong sumakay ng kotse kasama si Sue at umalis. Wala nang nagawa si Cherin kundi ang mapatingin na lang habang papalayong sina Sue at Yok. Sa loob ng kotse, sinadya ni Sue na sabihin sino ang mag-aakalang ang isang pangit na sisyo ay magiging isang marilag na season. Siya raw ay anak ng isang mayamang pamilya, samantalang si Cherin ay parang ibong uwak na nakikisilong lamang sa pugad ng iba. Sa narinig, galit na huminto si Yok at bumaba ng sasakyan, iniwan si Sue at naglakad pauwi mag-isa. Habang naglalakad, bigla niyang naalala ang nangyari 20 taon na ang nakalipas, noong panahong dinukot ng kanyang ama si Sue, kasabwat din siya. Si Yok mismo ang nag-akit kay Sue palabas ng bahay upang bigyan ng pagkakataon ang ama niyang dukutin ito. Sa paggunita, napuno siya ng matinding pagsisisi. Samantala, sa opisina, sinadya ni Jae-sang na tanungin si Sue kung alam niya ang mga nangyari 20 taon na ang nakaraan, kahit alam naman niya ang buong katotohanan. Hindi ito pinansin ni Sue dahil ang tanging kinainisan niya ay si Cherin, ang babaeng inagaw ang kanyang fiancé. Gayunman, hindi niya kayang tanggalin si Cherin sa kumpanya. Pinayuhan siya ni Jae-sang na maaari pang magbago ang sitwasyon dahil handang gawin ni Cherin ang lahat para kay Yok. Kung malalaman daw ni Cherin ang ginawa ni Yok noon, siguradong gagawin nito ang lahat upang mapagaan ang kasalanan ni Yok kahit ibigay ang lahat ng kanyang pag-aari. Pagkatapos, pinuntahan ni Jae-sang si Cherin at ibinunyag ang mga kasalanan ni Yok sa nakaraan. Labis na nabigla si Cherin. Bilang pagtubo sa kasalanan ni Yok, ibinigay niya ang lahat ng kanyang shares kay Sue. Habang pinagmamasdan ni chairwoman na ang kontrata ng paglilipat, ngumiti siya ng labis sa tuwa. Si Sue naman ay lubos na nasiyahan. Kinabukasan, kumalat ang balitang nagpalit ng posisyon sina Cherin at Sue. Naging bagong direktor ng departamento si Sue, habang si Cherin ay na-demote bilang simpleng sales clerk. Naranasan ngayon ni Cherin ang dinanas noon ni Yeonju. Personal pang bumati si Jae-sang kay Sue sa kanyang promosyon. Kalma lang na sinabi ni Sue na yon naman talaga ang nararapat na posisyon niya. Ngunit napansin ni Jae-sang na hindi pa nito nababasa ang mga dokumentong pinirmahan niya. Sinabi niyang hindi dapat niya yon ginawa, ngunit matigas si Sue, anumang kaya ni Cherin, kaya rin niya.
Napailing na lang si Jae-sang. Kinagabihan, masayang ibinalita ni Chairwoman na sa lahat na kusa raw isinuko ni Cherin ang kanyang karapatang ampunin. Kaya mula ngayon, buo na raw muli ang kanilang pamilya. Ngunit hindi nila napansin ang galit na ekspresyon ni Director Kim sa likuran. Sa opisina, napansin ng ama ang isang order ng maraming raw materials na maiksi ang shelf life. Tinanong niya ang sekretary, at sinagot nitong si Sue raw ang lumagda. Dumating si Sue at inimbitahan ang ama na uminom ng tsaa, ngunit labis itong nagalit. Pinagalitan niya ito sa pagiging pabaya sa trabaho, isang maling pirma lang, maaari nang malugi ang kumpanya. Lumingon si Sue sa sekretary nang may galit dahil isinumbong siya. Iginiit niyang hindi niya kasalanan yon. Paglabas niya ng silid, ibinuhos niya ang mainit na tsaa sa ulo ng sekretary. Nagulat ang lahat ng empleyado. Napadaan si Cherin at agad siyang pinigilan. Hindi inasahan ni Cherin na magiging ganoon kabastos si Sue. Umuwi si Sue na labis ang pagkainis. Pinayuhan siya ng ina na lahat ng tao ay nagkakamali. Ngunit napabuntong hininga si Chairwoman na at sinabing bakit ganoon kabobo ang kanyang apo, isang napakasimpleng bagay ay hindi magawa. Tinanong ni Director Kim kung dapat bang ibalik si Cherin sa trabaho, ngunit agad tumutol si Chairwoman na. Ayaw niyang bumalik si Cherin at muling agawin ang kumpanya. Samantala, sinabi ni Cherin kay Yok na alam ni Director Kim kung sino ang tunay niyang ina. Siya rin daw ang nagbigay ng mga dokumento noon. Nagtaka si Yok kung bakit napakarami ni Cherin ng mga sikreto. Ikinuwento rin ni Yok na nakita niya si Director Kim na palihim na nagkita sa isang lalaki sakay ng motor. Pinaghinalaan niyang si Director Kim din ang nagbigay sa kanya ng mga dokumentong naglalantad ng mga lihim ni Chairwoman na. Labis na nagulat si Cherin at tinanong sa sarili kung bakit siya tinutulungan ni Director Kim. Samantala, sa bahay, iniinom ni Chairwoman na ang gamot na dinala ni Director Kim, pati mga bitamina para sa anak at apo nito. Masaya niyang sinabi na napakaswerte niyang may tapat na alila. Upang malaman ang katotohanan, pinuntahan ni Cherin si Director Kim at tinanong kung bakit niya ibinigay ang mga dokumento ni Chairwoman na. Nabigla si Director Kim at dahan-dahang binitiwan ang kamay ni Cherin. Sa sandaling yon, dumating si Chairwoman na. Kalmado ngunit matalim ang tanong ni Cherin kung gusto niyang malaman kung saan nanggaling ang mga itim na dokumento. Siyempre, gustong-gusto niyang malaman, kaya galit niyang inutusan si Cherin na sumama sa kanya pauwi. Pagdating nila sa bahay, tumingin si Cherin kay Director Kim na parang may ibig ipahiwatig, na siya ang taong pinakamalapit kay Chairwoman na. Handa na sanang sabihin ni Cherin ang pangalan ni Director Kim nang bigla siyang nakatanggap ng mensahe. Nakasaad doon na ang tunay niyang ina ay si Kim Sun-hee, at kung magpapatuloy siya, hindi na niya kailanman malalaman kung nasaan ito. Kaya't napilitan si Cherin na umalis. Hinabol siya ni Director Kim at tinanong kung ano ba talaga ang balak niyang gawin. Naluha si Cherin at tinanong kung nasaan si Kim Sun-hee. Sinabi ni Director Kim na gusto ni Kim Sun-hee na maging tagapamahala ng kumpanya si Cherin, iyon daw ang pinakamalaking hiling ng kanyang ina. Muling tinanong ni Cherin kung talagang alam ni Director Kim kung nasaan ang kanyang ina. Ngunit hindi diretsong sumagot si Director Kim, binalaan lamang niya si Cherin na kung pumunta siya roon upang takutin siya sa pamamagitan ni Chairwoman na, ay hindi na niya kailanman malalaman kung sino ang kanyang tunay na ina. Dahil gusto ni Director Kim na ang sarili niyang anak ang maging tagapagmana ng grupo, binalak niyang dukutin ang anak ng pamilyang Chaebol. Pagkatapos, dinala niya ang sarili niyang anak upang palitan ito. Nang tanungin ni Yok ang kanyang ama, nalaman niya na may isang taong nasa likod ng lahat, na siyang kumokontrol sa mga pangyayari. Naalala ni Pildo na may tattoo sa braso ang taong iyon. Biglang naalala ni Yok ang lalaking nagmamaneho ng motor. Noong araw na yon, habang nagpupumigla sila, napansin niyang mayroon ding tattoo sa kanyang braso. Sinundan ni Yok ang lalaki papunta sa isang liblib na lugar, at laking gulat niya nang makita roon si Director Kim. Ngunit hindi lang siya ang naroon, kasama rin ang babaeng manghuhula. Inutusan ni Director Kim ang manghuhula na iparating kay Chairwoman na magiging maayos lang muli ang kumpanya kung babalik si Cherin. Nag-aalala ang manghuhula at sinabing hinahanap siya ni Pildo nitong mga nakaraang araw. Tinanong niya si Director Kim kung kailangan ba niyang suhulan si Pildo dahil baka isiwalat nito na siya ang utak ng lahat. Sagot ni Director Kim, masamang tao si Pildo at walang katapusang kasakiman. Kung patuloy nila itong babayaran para manahimik, hindi kailanman ito titigil. Kaya mas mabuti raw na alisin na nila ito sa eksena. Tinanong din ng manghula kung kailan sasabihin ni Director Kim kay Cherin ang totoo tungkol sa kanyang pagkatao. Ngunit malamig na sagot ni Director Kim, hindi siya karapat-dapat maging ina ni Cherin. Nakatago si Yok sa sulok at narinig ang lahat, labis siyang nabigla. Sinundan niya si Director Kim at hinarap ito. Binalaan siya ni Director Kim na kung ayaw niyang mamatay, huwag niyang ipagsasabi ang narinig niya. Hindi maunawaan ni Yok kung bakit ginagamit ni Director Kim ang sarili niyang anak para sa pansariling interes. Sa kanyang pagsisiyasat, nalaman niyang ulila pala si Director Kim. Napansin din niyang labis na umaasa si Mrs. Park sa mga gamot na ibinibigay nito. Isang araw, nawala ng malay si Mrs. Park at dinala sa ospital. Pinuntahan siya ni Cherin at nang makita niyang mahina itong nakahiga sa kama, labis siyang nagtaka. Simula nang mawala si Sue, palagi nang mahina ang kalusugan ng ina, pero ngayon ay kailangan pa nitong maospital. Hindi na ito pinalampas ni Cherin. Natuklasan niyang pinalitan ni Director Kim ang pampatulog ni Mrs. Park ng gamot na nakapagdudulot ng guni-guni. Kaya ganoon ang naging kalagayan nito. Samantala, sinasadya ni Jae-sang na akitin si Sue na pumirma sa isang kontratang labag sa interes ng kumpanya. Dahil dito, muling nalugmok ang negosyo. Pinagalitan ni Chairman ang kanyang anak, ngunit iginiit ni Sue na maingat niyang binasa ang dokumento bago pirmahan.
Hindi na napigilan ng ama ang galit at tinanong kung miyembro ba siya ng kumpanya o isang espiya na gustong pabagsakin ito. Hindi makapaniwala si Sue sa laki ng pagkakamali niya at natahimik na lamang. Samantala, hinanap ni Yup ang babaeng manghuhula upang alamin ang lahat. Inamin nitong walang itinatago at isinalaysay ang buong katotohanan. Noon daw bata pa si Director Kim, kagaya rin siya ni Cherin. Inampon siya ni Chairwoman na upang saluhin ang lahat ng kamalasan para sa tunay niyang anak. Nang malaman ito ng President Kim, tumakas siya, ngunit sa kasamaang palad ay naaksidente. Hindi siya tinulungan ni Chairwoman na at nang salarin, iniwan lang siyang naghihinalo. Sa kabutihang palad, natagpuan siya ng babaeng manghuhula at iniligtas. Paglaon, nagdalang tao si Director Kim at ipinanganak si Cherin. Mula noon, sinimulan ni Director Kim ang kanyang plano ng paghihiganti. Labis na nagulat si Yup at naisip na hindi na tao si Chairwoman na sa kalupitan nito. Nang makita niya si Cherin na umiiyak at naghahanap sa kanyang tunay na ina, sinabi ni Yup sa kanya ang lahat. Nabigla si Cherin sa katotohanang iyon. Hinarap niya si Director Kim at malamig na sinabing, kailanman, hindi kita magiging ina. Nabaliw si Director Kim sa sakit ng mga salitang iyon. Inisip niyang si Yup ang dahilan kung bakit hindi magiging tagapagmana si Cherin. Kaya inutusan niya ang lalaking nakamotor na dukutin si Yup upang mapilit si Cherin na sumunod sa kanya. Ngunit sawa na si Cherin sa pagpapasunod ng iba. Hindi na niya gustong marinig pa ang mga utos ni Numan. Alam ni Yup na maaaring mapahamak siya, kaya lihim niyang nilagyan ng GPS tracker ang motorsiklo ng lalaki. Sinabi rin niya kay Cherin na kung sakaling mawala siya, tawagan niya si Junsik. Pagkaalis ni Cherin, agad niyang tinawagan si Junsik. Samantala, binalak ng lalaki sa motor na patayin si Yup. Sa mismong sandaling iyon, dumating si Junsik kasama si Cherin, armado ng baril. Nagkaroon ng matinding bakbakan. Narinig ng mga kidnapper ang sirena ng pulis at nagsitakas. Nailigtas nila si Yup. Pag-uwi ni Yup, sinabi niya kay Cherin na si Director Kim ay inampon din ni Chairwoman na upang akuin ang lahat ng kamalasan. Labis na nabigla si Cherin, hindi niya inakalang ginamit siya ng sarili niyang ina para sa paghihiganti, dahilan ng kanyang paghihirap sa buhay. Samantala, nagulat si Director Kim nang maagang nakalabas ng ospital si Mrs. Park. Nagpakita siya ng peking pag-aalala, ngunit lalong natakot si Mrs. Park sa mga paimbabaw na salita nito. Diretsahang tinanong ni Mrs. Park kung gusto ba talaga ni Director Kim na mamatay siya sa ospital. Nang makita ni Director Kim na tila balisa si Mrs. Park, sinabi niyang kukuha lang siya ng gamot. Ngunit galit na hinugot ni Mrs. Park ang peking gamot at mariing tinanong kung bakit siya bumalik pa roon. Nagulat si Director Kim, hindi niya inasahang alam na pala ni Mrs. Park ang kanyang tunay na pagkakakilanlan. Lumabas na noong araw bago ito sa ospital, habang nagpapanggap na natutulog si Mrs. Park, ibinunyag ni Director Kim na siya ang anak ni Kim Son-hee. Pagkaalis ni Director Kim, iminulat ni Mrs. Park ang kanyang mga mata, ginagawa lang pala niyang palabas ang pagtulog. Narinig niya ang lahat, kaya nang maalala niya ang bawat detalye, labis siyang nagalit. Samantala, matapos malaman ni Pildo na si Director Kim ang nag-utos sa kanya na gumawa ng krimen 20 taon na ang nakararaan, nagpunta siya sa bahay ni Chairwoman na upang linisin ang kanyang pangalan. Itinuro niya si Director Kim at sinabing ang babaeng iyon ang sumira sa kanyang buhay. Idinagdag pa ni Pildo na siya rin ang nag-utos na dukutin si Sue. Tinanong ni Chairwoman na si Director Kim kung totoo ba ito. Magpapaliwanag pa sana si Director Kim nang biglang sumabat si Mrs. Park at ibinunyag na matagal nang pinapalitan ni Director Kim ang kanyang gamot sa loob ng 20 taon. Nang tuluyang mabunyag ang lahat, agad na tumakbo si Director Kim upang tumakas. Si Chairwoman na naman ay halos himatayin sa labis na pagkabigla. Dumating si Cherin at nakita ang kanyang inang tumatakas. Hinabol niya ito at sinabi na kung may natitira pa itong pagkatao, dapat ay umamin na siya sa kanyang kasalanan. Ngunit itinulak lamang siya ni Director Kim at sinabing gusto lang niyang maging tagapagmana ng kumpanya ang anak ni Kim Son-hee. Tinitigan ni Cherin ang ina niyang tila wala ng katinuan at bumulong na wala ng saysay ang ginagawa nito, para na rin silang nagiging masamang tao, kagaya ni Chairwoman na. Hinawakan ni Director Kim ang kwelyo ni Cherin at sinabing iyon na ang huling beses na magkikita sila, bago niya ito itulak at tumakas. Si Chairwoman na naman ay labis na nagsisisi at natakot dahil ang taong pinagtitiwalaan niya ang siyang nagtaksil sa kanya. Pumunta siya sa babaeng manghuhula at ikinuwento ang lahat, ang kanyang pagkakanulo at ang nalalapit na pagkalugi ng kumpanya. Sagot ng manghuhula, hindi pa raw huli ang lahat kung ibabalik niya si Cherin. Ngunit matigas na tumanggi si Chairwoman na. Dahil dito, nagalit ang manghuhula at sinabing siya mismo ang may kasalanan sa lahat ng nangyari. Samantala, dahil sa pagtatalo nila ng ama, nakipagkita si Sue kay Jae-sang at ibinigay sa kanya ang lahat ng kanyang mga shares. Nang malaman ito ni Chairwoman na galit niyang pinagalitan si Sue at tinanong kung gusto ba nitong muling masira ang kanilang pamilya. Ngunit kalmado lang na sinabi ni Sue na isa siyang hangal at walang silbi. Para mailigtas ang kumpanya, personal na lumuhod si Chairwoman na sa harap ni Cherin upang humingi ng tulong. Tumanggi si Cherin bagaman halata ang pag-aalinlangan sa kanyang mukha. Tinanong siya ni Yup kung kaya ba niyang panooring agawin ng iba ang kumpanyang pinaghirapan niyang protektahan. Nalilito si Cherin dahil sangkot din sa gulo ang Tyson Group. Sinabi ni Yup na posibleng iniwan ng dating asawa ni Jae-sang ang mga ebidensyang magbubunyag ng kasalanan ng kanyang pamilya. Kapag nahanap nila yon, maaari nilang pabagsakin ang Tyson Group. Nagpa siyang maghanap ng ebidensya si Cherin, kaya bumalik siya sa bahay ng Tyson. Ngunit doon siya ikinulong ni Jae-sang sa isang lihim na silid. Tinanong ni Jae-sang kung ano ang hinahanap niya.
Sinabihan siya ni Cherin na kalmahin ang sarili, ngunit galit na galit si Jae-sang at tinanong kung minahal ba talaga siya nito. Sagot ni Cherin, ang tanging lalaking minahal niya ay si Yok. Sa narinig, labis na nasaktan si Jae-sang, ang hindi niya makuha, ayaw din niyang makuha ng iba. Kaya ikinandado niya ang pinto at umalis. Upang mailigtas si Cherin, nagpanggap si Yok bilang gwardiya at dinala ang grupo ng mga kasamahan niyang pekering gwardiya sa bahay ng Taisan. Sinabi niyang nakita sa CCTV na may kahina-hinalang gawain ang pamilya, kaya kailangan nilang magsagawa ng inspeksyon. Galit na pinayagan sila ni Jae-sang at agad siyang pumasok sa loob. Natagpuan ni Yok ang lihim na silid at nailigtas si Cherin. Pinagsuot niya ito ng uniforme ng gwardiya upang makalabas ng hindi napapansin. Habang palabas sila, nagtago si Cherin sa likod ng iba, ngunit napansin ni Jae-sang na may kakaiba. Ipinilit niyang silipin sila, ngunit agad siyang pinigilan ng mga kasamahan ni Yok. Sinamantala ni Yok ang pagkakataon at nagtapo ng usok, saka mabilis na tumakas kasama si Cherin. Pagkaalis nila, tumingin si Jae-sang sa bakanteng silid at nag-isip kung ano ba talaga ang binabalak ni Cherin. Pagbalik ni Cherin sa bahay, ipinakita niya kay Yok ang tape recording, ebidensyang nagpapatunay na si Jae-sang at ang kanyang ama ang pumatay sa dating asawa nito. Ngunit natuklasan din ni Jae-sang at ng kanyang ama sa CCTV na kinuha ni Cherin ang tape. Dahil dito, napilitan si President Moon na ibigay ang kontrata ng paglipat ng shares kay Cherin bilang kapalit ng pagbabalik ng tape. Galit na galit si Jae-sang habang pinanonood sina Cherin at Yok na umaalis. Samantala, nagkita sina Sue at Director Kim. Doon, nalaman na rin ni Sue ang lahat na parehong inampon ni na chairwoman na sina Cherin at Director Kim upang akuin ang lahat ng kamalasan para sa kanyang pamilya. Sinabi ni Director Kim na siya ang dumukot kay Sue. Dahil noong nawala si Sue, saka lamang napalitan siya ni Cherin. Ibinunyag din ni Director Kim na ipinagbili si Cherin sa Taisan Group para sa kapakanan ng kumpanya. Pagkatapos noon, ipinasok din siya sa mental hospital. Doon lamang napagtanto ni Sue kung gaano siya naging hangal. Hindi niya inasahan na labis ang paghihirap na pinagdaanan ni Cherin. Pag-uwi ni Sue sa kanilang bahay, humarap siya sa kanyang mga magulang at ikinuwento ang matagal ng lihim na itinago ng kanyang lola. Sa harap ng lahat, nagkunwari itong itinuturing si Cherin na tunay na apo, ngunit sa katotohanan ay ginawa lamang niya itong sakripisyo. Nagulat ang mag-asawa sa kanilang narinig. Hindi nila akalain na magagawa ng kanilang ina ang ganoong bagay. Ngunit hanggang ngayon, si chairwoman na ay hindi pa rin nagsisisi. Sa halip, nagtangka pa itong makipagtalo, kaya't lubos silang nadismaya. Sa oras na yon, pumunta si Cherin sa kumpanya at kinuha muli ang kanyang mga shares. Labis ang pasasalamat ng kanyang ama nang makita ito. Ngumiti lamang si Cherin at sinabi na huwag na silang makialam pa sa Taisan Group. Nang makitang lumakad palayo si Cherin, nakaramdam ng matinding pagkakasala si Sue. Pagkatapos nito, nagpatawag ng pagpupulong ang ama ni Sue upang ipasa ang kanyang posisyon kay Cherin. Alam niyang walang mas angkop sa posisyon kundi si Cherin. Ayaw na rin niyang kontrolin pa ng kanyang biyanan. Sa harap ng mga shareholders, inanunsyo niya na si Cherin ang magiging susunod na tagapamuno ng kumpanya. Taos puso rin siyang humingi ng paumanhin dahil nailagay nila sa panganib ang kumpanya. Anya, ito ay kasalanan nilang mag-ama. Si Cherin ang paulit-ulit na nagligtas sa kumpanya. Biglang dumating si chairwoman na sa pagpupulong at sumigaw na walang sinumang maaaring ipasa ang kumpanya kay Cherin nang walang pahintulot niya. Dumating din si Sue sa oras na yon. Matapos ang lahat ng nangyari, labis nang nagbago at nagmature si Sue. Sinabi ni Sue na ipapasa rin niya ang kanyang mga shares kay Cherin. Dahil dito, si Cherin na ang naging pinakamalaking shareholder ng kumpanya. Hindi makapaniwala si Cherin sa ginawa ni Sue. Taos pusong nagpasalamat si Cherin, ngunit tumanggi si Sue at sinabing ibinigay na niya ang lahat ng trabaho kay Cherin dahil madalas siyang magkaroon ng sakit ng ulo. Ang araw ng formal na pag-upo ni Cherin sa posisyon ay siya ring araw na nagkaroon ng aksidente si Yok. Dinukot siya ng dalawang lalaki at itinapon sa ilog. Mula noon, tuluyang nawala si Yok sa buhay ni Cherin. Lumipas ang 1 taon. Nagpasya si Sue na pumunta sa ibang bansa upang mag-aral tungkol sa kosmetiko. Pumunta siya sa opisina ni Cherin upang magpaalam. Sa parehong oras, inaliw niya si Cherin na ang mga taong nawawala ng 1 taon ay kadalasang itinuturing ng patay, ngunit hanggat may paniniwala kang buhay pa sila at naghihintay, darating ang araw na babalik din sila. Nagpasalamat si Cherin kay Sue at nagkamay silang dalawa habang binabati ang isa't isa ng mabuting kalusugan. Pagkatapos maupo si Cherin bilang pinuno, naging napakatagumpay siya. Naipadala niya ang mga produkto ng kumpanya sa merkado ng China at naging nangungunang kumpanya ng kosmetiko sa buong Korea. Isang araw, isang pamilyar na anino ang nakamasid sa kanya habang ini-interview siya sa TV. Sa oras na yon, ipinaalam ng sekretary kay Jae-sang ang artikulo sa pahayagan na nag-aakusa sa Taisan Group bilang grupong sangkot sa pagpatay. Akala ni Jae-sang ay si Cherin ang may pakana, kaya't nagpunta siya sa opisina nito at inihagis ang pahayagan sa mesa. Tinanong niya kung bakit siya ipinapahamak. Hindi pa alam ni Cherin kung ano ang nangyayari, kaya kinuha niya ang pahayagan at binasa ito. Tinanong ni Jae-sang na kung hindi si Cherin, baka si Yok ang nabuhay muli. Biglang tinanong ni Cherin kung bakit ba ipinipilit ni Jae-sang na patay na si Yok, ngunit hindi ito sumagot. Sa sandaling iyon, nakatanggap siya ng tawag mula sa kumpanya, dumating daw ang mga taga-prosekusyon. Natakot siya at hindi alam ang gagawin. Pumunta sila sa opisina upang arestuhin ang kanyang ama sa kasong pagpatay. Pagkatapos noon, lumapit si Jae-sang kay Chairman Gong upang hilingin na tulungan ng nakababatang kapatid nitong abogado ang kanyang ama na makalaya.
Ngunit sinabi ni President Gong na salungat sa ulat ng kanyang sekretary ang mga sinabi ni Jae Sang, kaya ipinatawag niya ito. Paglingon ni Jae Sang, labis siyang nagulat, ang sekretary ni President Gong ay si Yok. Sinabi ni President Gong na kung may pinatay man o wala ang Taisan Group, malalaman iyon sa korte. Umalis si Jae Sang na puno ng galit. Tumingin si Yok sa bintana at naalala ang nangyari 1 taon na ang nakalipas. Si Director Kim pala ang nagligtas sa kanya. Pagkagising ni Yok, tinanong niya kung bakit siya iniligtas. Sinabi ni Director Kim na noong nasaksihan niya ang aksidente ni Yok, naalala niya ang sarili niyang aksidente 40 taon na ang nakalipas. Ayaw na raw niyang maging malupit na tao tulad ni Chairwoman na. Iniwan ni Director Kim ang isang video recording ng aksidente bago siya sumuko sa pulisya. Dinalaw ni Cherin ang kanyang ina sa kulungan. Tinanong niya kung bakit siya dinala noon sa bahay ni Sue. Malungkot na sinabi ni Director Kim na noon, puro puot lamang ang laman ng kanyang puso, kaya't nawala ang kanyang katinuan at binalak ang paghihiganti. Hindi na raw siya karapat-dapat maging ina. Tinanong ni Cherin kung ina pa ba siya ngayon. Nagkunwari si Director Kim na malamig at sinabing hindi na siya karapat-dapat maging ina ng sinuman. Kaya't hindi na raw dapat siyang dalawin ni Cherin. Pinipigilan ni Cherin ang kanyang mga luha at tinanong kung kahit minsan ba ay naawa siya sa kanya. Sagot ng ina, may emosyon din siya. Sa tuwing nasasaktan si Cherin, mas matindi rin ang sakit na nararamdaman niya. Sa malaking villa, si Chairwoman na lamang ang natira. Wala nang ibang kasama. Dinalaw siya ni Cherin at iniulat na ang huling padala ng produkto ay naipadala na sa China. Sinabi rin ni Cherin na hindi na siya muling pupunta roon. Hiniling niya kay Chairwoman na naalagaan ang kanyang kalusugan. Sa huli, tuluyan ang kinilala ni Chairwoman na si Cherin. Tinawag niya itong Chairwoman. Lumingon si Cherin upang tingnan ang kanyang malupit na lola at napuno ng kalituhan at halong damdamin ang kanyang puso. Pagbalik ni Cherin sa kumpanya, nakatanggap siya ng mensahe mula kay Yok. Sa wakas, matapos ang lahat, nagkita muli silang dalawa. Sa wakas, maaari na silang maging masaya ng magkasama. At dito nagtatapos ang pelikula. Shout out kay Cristita Lopez, kay Luisa Ramirez at kay Kent Arorao. Maraming salamat sa panonood. Hanggang sa muli, paalam.